Ang aking dadalhin sa inyo mga kapatid ay pinamaganda. God is with us. Mga kapatid, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Amen. Siya ay, before with that, sabi ng Bible, ng Matthew 1 verse 23, narito ang dalagay, magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, at kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Kaya kung papansinin natin, ang ating pamagat ay God with us, mga kapatid. Kaya dito natin makikita, mga kapatid, na merong isang bata na ibinigay sa atin, na magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Amen? Mga kapatid, sabi dito, before maintindihan natin yung bagay na ito, merong tinatawag na dalawang klase na BC and AD, mga kapatid. Sabi diyan, ano ang ibig sabihin ng BC at ng AD? Sabi diyan, ang ibig sabihin ng BC at AD ay mga abbreviation na ginagamit sa pagtakda ng mga petsa sa kalendaryo. At tuloy tayo, ibig sabihin ng BC ay nangangahulugan before Christ o bago si Kristo. Ito ay tinutukoy sa mga taon bago ang kapanganakan Jesus Christ. Yung BC, mga kapatid, ito yung sa Old Testament. Amen? Amen. Before si Jesus Christ ipanganak, mga kapatid, maraming nangyari sa panahon ng BC. Mamaya papag-aralan natin yung mga propeta na nanghula that time na merong isang batang lalaki na ipapanganak, mga kapatid. Then, diretso tayo sa AD tayo, mga kapatid. Ang AD ay nangangahulugan ng Anno Domini. Sa taon ng Panginoon, ito ay tumutukoy sa mga taon pagkatapos ng kapananganakan ni Jesucristo. Ulitin ko, sabi, ang AD ay nangangahulugan ng Anno Domini. Sa taon ng Panginoon, ito ay tumutukoy sa mga taon pagkatapos ng kapanganakan ni Jesucristo, mga kapatid. Kumbaga, yung BC, ang pinagkaiba nila, ipapanganak pala si Jesus Christ. Then, ito naman yung AD, pinanganak na si Jesus Christ. Naintindihan? Amen. Brethren? Then, sunod tayo, mga kapatid. Halimbawa, ito. May halimbawa ko dito eh. Yung halimbawa, ang taong 500 BC ay nangangahulugan ng 500 na taon bago kapanganakan ni Jesucristo. Habang ang AD ay nangangahulugan ng 500 na taon pagkatapos ng kapanganakan ni Jesucristo. Kumbaga, yung gaya na sinabi ko kanina, mga kapatid, yung BC medyo malayo. Kung babalik tayo sa, halimbawa, ayan yung 500 BC, 500 na taon or 2,000 years, halimbawa mga 100 years, gano'n. Pagdating ng AD, mga kapatid, dito yung pinanganak si Jesus Christ. Mga kapatid, na napanganak siya sa taon, halimbawa, sa panahon natin ngayon. Halimbawa, gano'n. Pero yung that time, 2,000 years before Christ, ipanganak, mga kapatid. Kaya kung isipin natin, mga kapatid, yung BC, medyo malayo. Pagdating ng AD, ito yung panahon nila Moises, yung mga BC. Okay? Gets natin? Yung mga matatagal na, kaya tinawag yung Bible na Old Testament, then New Testament. Kumbaga, yung Old Testament, yun ang BC. Para mabilis natin maunahan. Ang New Testament, siya yung AD, mga kapatid. Yan yung ating mas mabilis natin maintindihan. Number 2, mga kapatid, ito yung mga tao, mga kapatid, na sinasabi, sinong propeta ang umula sa Misayas? Yung kapanganakan ni Jesus Christ. Kasi that time, wala pa kasiguraduhan na tawag dito na may papanganak eh. Di ba? Pero dahil sa hula, natupad ang lahat, mga kapatid. Ito yung mga tao, mga kapatid, na humula na ang Misaya is ipapanganak. Una, si Propeta Isaias, mga kapatid. Siya yung sasabi niya, humula sa pagdating ng Mesayas na isang sanggol na isisilang ng isang berhen at magiging
isang hari na makapangyarihan at karunungan. Kung mababasa natin sa Scripture, dito natin siya mababasa sa Isaiah chapter 7 verse 14, 9 verse 6 to 7, 11 verse 2, 1 to 5. Kung may time tayo, pwede po natin siyang isibasahin, mga kapatid. Isa si Propeta Isaiah na humula, mga kapatid, na merong isang sanggol na isisilang ng isang berhen. Which is si Maria, tama? Amen, mga kapatid. At magiging isang hari, yan yung isang niya, magiging isang hari na may kapangyarihan at karunungan. Pangalawa, sinong propeta? Propeta Mika, umula sa Bethlehem bilang ang lugar ng kapanganakan ng Misayas. Kung isipin natin, mga kapatid, tama yung hula, tama. Dito pinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, mga kapatid. Kaya kung isipin natin, totoo ang Bible. Amen? Kasi lahat ng hula natupad eh. Kaya pangatlo, si Propeta Jeremiah, sabi diyan, humula sa pagdating ng Misaya na isang hari na magiging isang sanga ng katarungan. Wow! Di ba? Ang ganda? Yung si Jesus Christ ang magiging, sabi niya, sanga ng katarungan. Kung iisipin natin yung before pa lang yun, hinuhulaan pa lang nila yun, pero yung message nila sa ipapanganak na tao na Diyos na yun, which is si Jesus Christ, yan agad yung nakikita nilang kagandahan. Sanga ng katarungan. Hindi pa yan, mga kapatid, pangapat. Si Propeta Ezekiel, humula sa pagdating ng Misaya na isang pastol na magiging hari ng Israel. Amen. Praise the Lord. Yan, mga kapatid. Tatandaan natin. Kasi kung ano natin, mas maganda, iano natin to sa sa One God, mga kapatid. Papasok sa One God to. Pero kung iano natin, short ang oras natin, pero darating tayo dyan, mga kapatid. Umula sa pagdating ng Mesayas na isang pastol na maging hari ng Israel. Tama, hindi? Si Jesus Christ ang hari ng Israel, mga kapatid. Yan ang kanyang bayan, mga kapatid. Kung iisipin natin si Jesus Christ, mahal na mahal niya yung Israel. Mahal na mahal niya po yan, mga kapatid. Panglima, mga kapatid, si Propeta Daniel, sabi niya, humula sa pagdating ng Mesaya na isang anak ng tao na magkakaroon ng kapangyarihan at karunungan. Which is, siya yung the great teacher, si Jesus. Amen? Ayan po, siya po yung the best teacher, mga kapatid. Kung isipin natin kung sino yung pinakamatalino na teacher dito, hindi natin kaya magtumbasa si Jesus Christ. Kasi bakit? Sa kanya naman kasi lahat ng galing ng karunungan, kagalingan, lahat ginawa niya, mga kapatid. Kaya kung isipin natin, natupad din to, mga kapatid, which is nagturo siya, mga kapatid, sa lahat ng kanyang mga lingkod. Number 6, mga kapatid, si Propeta Hosea. Sabi diyan, humula sa pagtawag ng Diyos sa Misaya na aking anak. Amen? Mga kapatid, diretso tayo. 7, for the last prophet na humula. Regarding dito, sabi, humula sa pagbuhos ng Espiritu Santo sa Misayas. Which is nangyari, tama? Sa panahon ni John, mga kapatid. Kung alin natin, bumuhos doon at nakita rin ni John yung Espiritu Santo na bumaba kay Jesus Christ. Amen? Kaya tuloy tayo, mga kapatid. Pangatlong tanong natin, kailan sinulat ang aklat ng Mateo? May naiintindihan po ba tayo? Amen. May natututunan? Amen. Sabi, kailan sinulat ang Mateo? Ayon sa tradisyon ng Kristyanismo, si Apostol Mateo ay sumulat ng Ebanghelyo. Ayon kay Mateo, diretso tayo, si Mateo ay isang apostol ni Jesus at isang dating maniningil ng buwis. Publikano, bago siya tinawag ni Jesus na maging isang mga apostol. Kaya tuloy tayo kung kailan ginawa ang ebanghelyo ayon kay Mateo ay pinapaniwalaan na isinulat sa pagitan ng 70 to 180. Ang original na isinulat sa wikang Arameo o Hebreo. Ngunit ang version na umiiral ngayon ay nasa wikang Griego.
Kaya mga kapatid, ito yung Matthew na babasa natin kasi sinalin-salin na po yan, mga kapatid. Kung ibig sabihin, kung ang binabasa natin ay Hebreo, Arameo, or Greek, kung hindi natin masyado siya maintindihan. Pero dahil sa mga maraming translation na nangyayari sa Biblia, mga kapatid, kaya po na po ang Bible, kasi maraming tao ang ginamit dyan, mga kapatid. Maraming bagay, mga kapatid, na proseso before na-translate, which is tama yung translation, mga kapatid. Pang-apat, pang-ilang saling lahi si Jesus, mga kapatid. Kasi sa sobrang dami, mula kay Abraham hanggang kay Jacob, kung isipin natin, sobrang dami saling lahi, mga kapatid. Pang-ilang saling lahi si Jesus Christ, mga kapatid. Sabi niya, ang kabuuan ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay Jesus ay pang 42. Okay, mga kapatid? Pag tinanong sa atin, pang ilang salinlahi si Jesus? Ang dali natin sasabihin, pang 42 po. Yan, mga kapatid. Kaya kung ano natin, kung iisipin natin, sa dami-dami ng mga tao na ginamit sa Matthew 1, chapter 1, mula doon, si Jesus Christ hanggang 42. Tao, kung ano natin. Hanggang 42 po siya. Kaya tuloy tayo, basa tayo ng scripture. Ang pagkapanganak nga kay Yesu Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19 at si Jose na kanyang asawa, palibas ay lalaki matuwid at ayaw na may yayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasya siyang iwalay siya ng palihim na lihim. 20, datapot samantalang pinag-iisipan niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya ay manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At ang nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalaga, magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. 24. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkatulog at sa ginawa niya ayon sa ipinagutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa at hindi nakilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan, Jesus. Ito yung chapter na ito, mga kapatid. Dito ginamit si Maria at si Joseph, which is ang sa laman, si Maria, ginamit siya ng Diyos, mga kapatid. Kung paano natin, pag-aaralan natin na ige. Sobrang haba na talaga na ito, mga kapatid. Pero kung iintindihin natin yung buong chapter, mga kapatid, pansin nyo naman, di ba? Si Joseph, lalaking matuwid, di ba? Kung yan natin, talagang maayos na tao. Ginagaling siya sa panahon nila, mga kapatid, sa panahon niya, mga kapatid. Pero, yung iniisip kasi niya, baka kapag isipin mo, pag pinanganagutan niya si Maria, baka may masabi. Kasi nga, kung iisipin natin, di naman sila nagtatabi, pero may nangyayari, walang nangyayari sa kanila, pero nabuntis, di ba, si Maria. Kung ano natin, kung papaliwanagin lang natin yung ating kaisipan na diyan natin makikita na galing sa Espiritu Santo si Jesus. Kaya nabuntis si Maria. But yun yung sinasabi, mga kapatid, na kahit hindi man nangyari kay Joseph, ginamit pa rin siya ng Panginoon na tumayo, mga kapatid, na maging ama ni Jesus Christ. Mga kapatid, kung iisipin natin, mga kapatid, na syempre ikaw, kung tayo lang sa ating katawang tao, sa ating palagay sa panahon natin ngayon, kapag may dumating yung tayo na nabuntis yung asawa mo, di ba? Di ba merong part na
hindi mo pananagutan eh. Kalalo diyan pag yung nire-respeto mo, ganyan, di ba? Walang nangyari. Pero sa panahon kasi ni Joseph, Diyos kasi yung may gawan. Kaya dumating yung time, si Joseph, mga kapatid, pumayag siya na balikan si Maria para kay Jesus Christ. Kasi utos ng Diyos yun sa kanya. Kaya kung papansinin natin, mga kapatid, grabe yung tapang din ni Joseph, di ba? Grabe yung ano niya, yung kahit sabihin natin matuwid siya, kahit sabihin natin na grabe yung ano niya sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Grabe, mga kapatid. Kahit sabihin niyang wala man nangyari sa kanila ni Maria, pero dumating yung time, mga kapatid, na ginawa niya pa rin yung pinag-uutos sa kanya ng Diyos. Kaya yun, mga kapatid, ano naman yung matututunan natin, mga kapatid, sa kapangananganakan ni Jesus? Ay nagtuturo ng marami mahalagang aral at katotohanan tungkol sa Diyos at sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Kaya kung isipin natin, mga kapatid, ito yung isang bagay, mga kapatid, na matututunan na bakit pinanganak si Jesus Christ. Sabi diyan, ilang sa mga mahalagang aral na matututunan sa kapananganakan ni Jesus. Ito, marami tayong mapupulot dito. Una, mga kapatid, na aral na ating makukuha. Una, pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid. Amen, mga kapatid. Amen. Basahin natin. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan at kamatayan. Ulitin ko, mga kapatid, sabi diyan, ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan at kamatayan. Amen, mga kapatid. Kaya kung babasahin natin ang John chapter 3, verse 16, diyan natin mabasa, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung papansinin natin, mga kapatid, yan yung talaga yung plano ng Panginoon. Kasi ang plano ng Panginoon Jesucristo talaga sa tao, maligtas. Mga kapatid, isipin ninyo, mga kapatid, si Jesus Christ, Diyos siya eh. Amen? Amen. Nasa langit siya. Kung iisipin natin, nilikhaan niya lang tayo, amen? Kung papansinin natin yung pagka-Diyos niya, pwede naman siya gumawa ng panibagong tao. Dahil nga ang tao, grabe na yung kasalanan. Sabi nga ng Bible, kung alin natin, hindi na kaya ng mga hayop, mga kapatid, na tumbasan yung, hindi na kaya ng mga hayop na yung ihandog sa Diyos. Yung, kumbaga, dahil sa kasalanan ng tao, hindi na kaya ng mga hayop. Dahil ang hayop, mauubos kung alin natin. Pero kung iisipin natin, si Jesus Christ, ano nangyari? Sabi diyan, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ang Diyos na nasa langit, kung isipin natin ang Diyos na nasa langit, bumaba sa lupa, nagkatawan tao, mga kapatid, para ang tao ay gusto niyang iligtas. Para ang tao, mga kapatid, ay magkaroon, mga kapatid, sabi yan, iligtas ang mga tao mula sa kasalanan at kamatayan. Kasi ayaw ng Panginoon ng tao mapahamak, mga kapatid. Ayaw niya ang tao kung saan mapunta, mapariwara, kung isipin natin, ayaw. Pero titignan natin dito, grabe yung pagmamahal ng Panginoon na inanda niya yung sarili niya magsakripisyo para sa mga anak ng tao. Amen. Kasi kung papansinin natin, pwede naman, gaya na sinabi ko, pwede naman siya gumawa ng ibang tao eh. Pwede siya gumawa ng panibagong emat, amen? Pwede naman siya gumawa eh. Pero kung isipin natin, bakit tayo pinipili ng Panginoon? Kasi nga, mga kapatid, dahil sa pag-ibig niya. Amen? Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid, kaya gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng kaligtasan. At ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na manatili tayo sa kasalanan at higit sa lahat, sa kamatayan na magpumunta tayo sa impyerno. Ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay makapiling niya.
Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya pinapakita ng Panginoon sa tao yung kanyang pag-ibig. Kaya siya nandyan, nagkano siya sa katawang tao para iligtas po tayo, mga kapatid, sa kasalanan. Pangalawa, pagpapakumbaba. Ito yung time na, di ba, pinanganak si Jesus Christ. Sabi diyan, basa muna tayo. Pagpapakumbaba. Ang kapanganakan ni Jesus sa isang sabsaban at sa isang pamilyang mahirap ay nagpapakita ng pagpapakumbaba ng Diyos. Kung pansinin natin, noong panahon kasi noon, mga kapatid, ang expectation, mga kapatid, na mga tao, na si Jesus Christ yung Messiah, ipapanganak ng mas maayos, mga kapatid, yung mayaman kasi Messiah eh. Kung expectation nila, sa magandang lahi, mga kapatid, na ipapanganak si Jesus. Pero kung papansinin natin, mga kapatid, sa sabsaban siya pinanganak. Kung ano lang natin, mga kapatid. Pero, mga kapatid, dito natin makikita yung pagpapakumbaba ng Panginoon sa part na to, mga kapatid. Hindi siya kasi kapag syempre, bagong panganak, di ba? Gusto natin maayos. Siya, si Jesus Christ, pinanganak sa sabsaban lang, mga kapatid. Napakasimple, kung yan natin, napakababaw, mga kapatid, sa kanyang kapananganakan, mga kapatid, kung papansinin natin. Pero, sabi nga ng Biblia, mga kapatid, di ba? Hindi siya pumarito para sa mga tao matutuwid. Naparito siya, mga kapatid, para sa mga tao makasalanan. Kaya kung iisipin natin, mga kapatid, tayo bilang isang tao, mga kapatid, na grabe, grabe yung ng Panginoon. Kasi kung isipin mo, Diyos ka, tapos sasabsaban ka ng ipapanganak. Siyempre kapag Diyos ka, yung isipin natin pag sinabi mong Diyos, maayos na place ng pagkapananganakan niya, di ba? Kung iisipin natin. Pero that time, mga kapatid, sasabsaban lang siya pinanganak, mga kapatid. Which is, dyan natin makikita yung pagpapakumbaba ng Panginoon na mali yung expectation ng mga tao naghihintay sa Kanya. Kasi yung naghihintay sa kanila, iisipin natin, maayos yung kapanganakan ni Jesus sa maayos sa lugar, hindi sa sabsaban. Pero that time, dumating yung time na si Jesus Christ pinanganak sa sabsaban. Kaya, kung alibanahin natin sila, pansin natin, sabi ng iba, yung sa Israel, yung Messiah nila, inaantay pa daw nila hanggang ngayon. Which is nangyari na, dumating na. Hindi nga lang nila in-accept, mga kapatid. Kaya pangatlo, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagpapakumbara sa mga marangal na tao, ito yung binasa ko kanina, kundi sa mga may hirap at sa kanyang nagmamahal sa kanya. Pangatlo, yan, pagtupad ng mga propesiya. Kaya, nangyari po ba lahat ng sinabi ng mga propeta? Sabi diyan, ang kapanganakan ni Jesus ay tumupad sa mga propesiya na lumantipan tungkol sa Mesiyas. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, inaano ng Panginoon na lahat ng kanyang promise, mga kapatid, sa tao ay nangyayari. Kung paano sa mga propeta, ginamit ng Panginoon para matupad lahat ng kanya sinabi. Mga kapatid, lahat na nakasulat sa Biblia, sabi niya, tapat sa kanyang mga pangako. Tatandaan natin, mga kapatid, kapag ang Diyos ay, ang daming promise ng Panginoon, amen? Sobrang daming promise ng Panginoon. Kung hahawakan natin lahat ng promise ng Panginoon, hindi na tayo dadalhin ng Panginoon sa bagay na ikakasira natin. Kasi lahat ng promise ng Panginoon sa lahat na ikakaayos natin. Sa lahat ng magagandang mangyayari sa buhay ng isang tao, kung hahawakan natin, mga kapatid, lahat ng mga pangako ng Panginoon, isipin mo na, hawakan mo na lahat ng mga promise ng Panginoon. Kasi sabi dyan, dapat sa kanyang mga pangako. Never po sumablay ang Panginoon sa lahat ng pangako niya. Amen? Mag-isip tayo ng mga bagay, mga kapatid, na promise ng Panginoon,
promise ng Panginoon na pagpalain tayo, promise ng Panginoon na etc. na iingatan niya tayo. Nangyayari yan mga kapatid. Bakit? Hindi niya tayo pinapabayaan. Kasi nga, tapat ang Diyos. Amen. Kung iisipin natin, kung sa lumang tipat nangyari lahat mga kapatid, na ang mga luhula ng mga Misaya, o lahat ng mga propeta mga kapatid, kung iisipin natin, nangyari. Which is, lahat ng mga mangyayari sa panahon ng promise ng Panginoon, mangyayari rin sa atin. Amen? Lahat ng mga bagay, mga kapatid, na pinramis ng Panginoon sa bawat tao, mga kapatid, na sumasampalataya sa Kanya, mangyayari. Bakit? Sinabi, tapat sa Kanyang mga pangako. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Tapat ang Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat pagkakataon, at magpakailaman ang Diyos ay mananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Amen. Amen, mga kapatid. Number 4. Sabi diyan, kuwalhatian ng Panginoon. Yan po ang matututunan natin, mga kapatid. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagdala ng kuwalhatian ng Diyos sa mundo. Ang mga anghel ay kumanta ng papuri sa Diyos at ang mga apostol ay nagpuri sa kanyang kapanganakan. Yung wise men doon, hindi naman totally talaga ang mga apostol lang nakalagay doon. Wise men po yun. Nung pinanganak si Jesus Christ, may 3 wise men po, mga kapatid, na nandun. Di ko siguro na so yun, sinabi niya mga kapatid na ang kapanganakan ni Jesus ay nagdala ng kaluwalhatian ng Diyos sa mundo. Ang mga anghel ay kumanta ng papuri sa Diyos at ang mga apostol ay nagpuri sa kanyang kapanganakan. Kaya mga kapatid, dito natin makikita mga kapatid na inilahad ng Panginoon ang kaluwalhatian ng Diyos sa bawat tao, mga kapatid, kung paano pinaranas ng Panginoon, kung gaano siya ka-powerful, kanyang kaluwalhatian niya mga kapatid, kung paano siya dapat sambahin, purihin mga kapatid. Diyan natin mababasa mga kapatid ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Number 5, pag-asa para sa sangkatauhan, mga kapatid. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagdala ng pag-asa para sa sangkatauhan. Ang kanyang pagdating ay nangangahulugan ng pag-asa para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kung papansinin natin mga kapatid, kung babasahin natin ang Romans 6:23, dito natin makikita mga kapatid na sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya sabi diyan, pag-asa para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo mga kapatid ay maniniwala tayo sa ating Panginoon, tayo ay iano natin yung sarili natin, ilalapit natin sa ating Panginoon, kung mamumuhay tayo ng patungkol lahat mga kapatid sa Panginoon. Tatandaan natin, sabi niya magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling natin Panginoon sa Kristo. Sabi niya, pag-asa para sa kaligtasan. Ibig sabihin, nung pinanganak si Jesus Christ, inaano niya na magkakaroon ng lahat ng tao ng pag-asa mga kapatid, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yun naman talaga ang plan ng Panginoon na magkaroon ng tao ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Kaya kung iisipin natin mga kapatid, kung tayo sa sarili natin, napakaswerte natin ngayon sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi nga, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon sa bawat oras. Pagkakataon mga kapatid. Kung isipin natin, naigit nga sa atin ng angel, mga kapatid, bakit? Sila kasi hindi nila naramdaman yun. Hindi nila naranasan yun. Kaya ang angel, kung isipin natin na naigit sila sa tao, kasi nga, grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa tao, mga kapatid. Kaya kung isipin natin, kung tayo susunod tayo sa ating Panginoon, tatandaan natin, hanggang dulo mga kapatid, yung kung hahawa ka sa Panginoon, isa lang ang promise ng Panginoon mga kapatid, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ka talo dito, walang matatalo sa atin dito kung ikaw mananatili sa Panginoon. Kasi mga kapatid, aanhin natin mga kapatid yung mga bagay dito sa mundo kung mawawala naman tayo sa Panginoon.
Dapat may mga bagay tayo mga kapatid na dapat nakalaan tayong oras sa Panginoon. Dapat binibigyan natin ng panahon ng Panginoon para dumating yung time mga kapatid. Isa tayo sa iaangat ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon dito mga kapatid. Gusto natin, di ba, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen. Lahat tayo gusto natin, pangarap natin yan. Kasi doon walang hirap. Walang luha. Isipin natin, hindi ka na mapapagod. Lahat ng bagay ibibigay na sa atin ng Panginoon. Lahat ng kapayapaan, lahat ng mga bagay, mga kapatid, na iisipin natin na hindi mo na alalahanin ng bukas. Kaya ito yung isang bagay na gift ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na kung tayo maglilingkod tayo sa Panginoon, buhay na walang hanggan na bibigay niya sa atin, mga Praise the Lord. kapatid. Ayun yung isang hawakan mo, mga kapatid, na kapag ang Diyos nag-promise, tanda natin, yung kapanganakan ni Yeso Cristo, ito yung bagay, mga kapatid, na tatandaan mo na gusto niya ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Number 6. Pagkakaisa ng tao, ng Diyos sa tao at tao, mga kapatid. Sabi niya, ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos at ng tao. Kaya tapansinin natin, mga kapatid, na buksan yung kaligtasan sa tao, buwan ni Jesus Christ. Amen? Kaya kung yung panahon, mga kapatid, na pinanganak si Jesus, dito natin makikita na kumonekta ulit ang tao sa Diyos, mga kapatid, na nagsisimbolize, mga kapatid, na simula si Jesus Christ ay pinanganak. Dito natin na natupad yung salita ng Diyos, mga kapatid, na ang Misaya ay narito na sa atin, mga kapatid. Pang-7, kalinga ng Diyos. Yan po yung ano natin. Basta tayo. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng kalinga ng Diyos sa mga tao nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay nagpadala ng Kanyang anak upang alagaan at iligtas ang mga tao. Mga kapatid, amen? Gaya na sinabi ko kanina, mga kapatid, yung kapanganakan ng Panginoon Jesucristo, ito ay nagsisimbolize, mga kapatid, na ililigtas niya ang lahat ng tao. Yan yung plano ng Panginoon kung bakit siya bumaba dito sa lupa, para iligtas po ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. Kung mababasahin nga natin, mga kapatid, ang Acts 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin kaligtas. Kung ano natin, mga kapatid, papansinin natin, sabi niya, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Wala. Which is, ang tunay na kaligtasan lang ay na kay Jesus Christ po. Sabi niyan, I am the way, and the truth, and the life, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang salita na ang tao, mga kapatid, magkakaroon ng kaligtasan kapag wasa na kay Jesus Christ yan. Mga kapatid. Kaya yan yung plano ng Panginoon, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit. Sino po ba sa silong ng langit ang binigay sa atin? Sabi ng Matthew 1:21, at siya'y mga anak na isang lalaki at ang pangalan ay tatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung isipin natin, mga kapatid, si Jesus Christ yung binigay sa tao para ang tao magkaroon ng kaligtasan at ang kasalanan ay mawala tayo doon. Kasi mga kapatid, nakatali tayo sa kasalanan eh. Kaya ang Panginoon sa Kristo bumaba ang nagkatawang tao para tayo iligtas sa kamay ng kaaway. Amen? Para tayo makawala doon. Pero ang expectation ng kaaway, di ba tinetempt siya kung babasahin natin? Ang haba kasi nito kung yanin natin eh. Yung time na yun, mga kapatid, tinetempt siya. Pero iisipin natin, lahat na nangyayari sa panahon na yun, plano talaga ng Diyos yun. Plano niya na ang tao ay mawala sa kasalanan. Na makuha niya sa kamay ng kaaway. Yan yung plano ng Panginoon. Pero dumating yung time, mga kapatid, ano nangyari? Nagwagi ang Panginoon. Na natubos at nangyari lahat na nangyari sa kanyang mga salita. Nangyari po yun, mga kapatid. Kung sa lahat ng propeta, nangyari ang hula, mas nangyari nung panahon si Jesus Christ ay nabuhay na dito sa mundo. Marami siyang pinakita, marami siyang mga bagay, mga kapatid, na
itinuro sa lahat ng tao, mga kapatid. Then nangyari, mga kapatid, gusto niya lang na tayo tubusin at makasama pagdating na natin. Yan po yung pinakaplano ng ating Panginoon. Tuloy tayo. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng pagsunod ni Maria at ni Jose sa kalooban ng Diyos. Sila ay sumunod sa mga tagubilin ng Diyos kahit hindi nila lubos na naunawaan ang mga nangyayari. Amen, mga kapatid. Gaya na sinabi ko kanina, mga kapatid. May mga bagay, mga kapatid, na inutos ng Panginoon kay Jose na hindi naman dapat niya gawin, pero ginawa niya, mga kapatid, dahil inutusan siya ng Panginoon. Sometimes, ganun talaga ang Panginoon, mga kapatid. Kung isipin natin, maraming bawal sa Biblia, tama? Marami siya pinagbabawal na gawin ng isang tao kasi alam ng Panginoon na kapag once na tayo sumuway, ang mangyayari sa ating kapahamakan, mga kapatid. Pero dumating yung time nung nakinig si Joseph, sometimes ang tao ng Diyos, hindi natin masabi kung makikinig o hindi. Kasi sometimes kapag napakinggan natin yung salita ng Panginoon, minsan na pumakasok dito, lumalabas sa kabila eh. Amen? Kaya nga, may nakita ko, sabi nga, pag basta pumasok dito sa kanan, takpan mo yung kabila para hindi na lumabas. Kaya kung ano natin, mga kapatid, na dito natin makikita yung obedience ni Joseph, mga kapatid, at ni Maria. Sila yung mga tao na ginamit ng Panginoon para lahat ng propesiya ng mga propeta ay mangyari. Kaya kung isipin natin, kung may mga bawal, mga kapatid ng Panginoon, na ayaw gawin ng tao, na ayaw niya na gawin ng tao, gawin natin yung mga bagay na kagustuhan ng Panginoon. Huwag yung kalooban natin yung nasusunod. Kapag alam natin na ayaw ng Panginoon, nabasa natin sa Biblia, huwag natin gawin, mga kapatid. Although, hindi lang kasi pwede na sabihin ng Panginoon, mga kapatid, sa atin dito ngayon, na, huwag mong gawin yan. Hindi ganon, mga kapatid. Ito yung isang bagay, yung Biblia ang gagamitin ng Panginoon. At tayo naman ay magbabasa ng Biblia para dumating yung time, mga kapatid, na tayo nagbasa ng Biblia, nalaman natin yung ayaw at gusto ng Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, sumunod tayo. Ipagpatuloy natin yung obedience natin sa ating Panginoon. Amen? Hanggang sa tayo mawala ng buhay, dapat na sumusunod pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Number 9. Kapatawaran ng Diyos. Yan, mga kapatid. 9. Basa po tayo. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng kapatawaran ng Diyos sa mga kasalanan ng tao. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak upang magbayad ng halaga para sa mga kasalanan ng tao. Amen, mga kapatid. Kung babasahin natin, mga kapatid, nagkaroon tayo ng kapatawaran, mga kapatid, ng ipanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung naging halimbawa, mga kapatid. Number 10. Pag-ibig na walang kondisyon. Wow. Ito gusto ko tapusin, mga kapatid. Number 10. Basa tayo. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita ng pag-ibig na walang kondisyon ng Diyos. Sa katauhan, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak, hindi dahil sa gawa ng tao, kundi dahil sa kanyang pag-ibig na walang kondisyon. Ang grabe yung pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid, na kung babasahin mo, mga kapatid, ginawa niya yung bagay na yun na hindi siya nag-expect na may kapalit, kundi talaga iniisip niya sa sarili niya, mga kapatid, na bawat hirap, mga kapatid, yung natin yung Matthew, bawat hirap, mga kapatid, na nangyari sa buhay ni Jesus Christ, mga kapatid, lahat na sakit, lahat ng hirap, mga kapatid, walang kondisyon yun. Pagmamahal po ang kanyang ginamit. Yan yung bagay, mga kapatid, na inano ng ating Panginoon sa bawat tao na mahalin ng walang kondisyon, mga kapatid. Ang lahat ng tao, kahit nagkasala siya, mga kapatid, kahit lahat ng tao nagkasala sa panahon na yan, pero ang inano ng Panginoon sa Kristo, inilagay niya pa rin sa isip niya. O kaya, ginawa niya yung the best niya, mga kapatid, ng walang kondisyon. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa tao, amen? Yan yung isang bagay na gusto kong dalhin, mga kapatid, sa inyong harapan, na ang Panginoong Jesucristo bumaba sa lupa para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan.
Gusto ng Panginoon na dumating yung time, mga kapatid, at makasama natin dyan. Yun ang gusto niya ng Panginoon eh. Yun ang plano ng Panginoon. Na dumating yung time, isa tayo na nasa langit, mga kapatid. Amen. Na nagpupuri, naglilingkod sa Kanya ng habang buhay. Kaya kung isipin natin, mga kapatid, akala natin basta-basta na lang yung pinanganak si Jesus. No. May mga bagay na ipinanganak si Jesus, mga kapatid, nakatuparan po yan sa propesya ng mga propeta. Para, yun yung isang bagay, mga kapatid, na totoo ang Biblia dahil sa propesya ng mga propeta. Sana may natutunan po tayo sa umaga ito. Kaya, purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos.